Bago pumasok sina Travis at Marian sa gate ni Greg, ay kinuha ni Travis ang kamay niya upang ikawit sa isang braso nito. Lihim siyang napasimangot dahil sa inis na bumangon sa kanyang puso. Hindi niya naisip na kaya nitong magpaka-plastic sa harap ng ibang tao. Are we late? Bungad nito nang abutan nilang nagkakatipon na sa bakuran ng mag-asawang Greg at Raquel, ang mga kaibigan nila sa villa. I guess so, sabi ni Greg na agad sumalubong sa kanila. Kinamayan nito si Travis. Nandito na halos lahat ng couples ng villa. But you're forgiven for being late dahil alam naming halos ayaw niyong lumabas ng bedroom. Sinundan iyon ng tawanan at tuksuhan ng mga bisitang naroon. Kimi naman ang ngiting isinagot ni Marian sa mga panunuksong iyon. Kailangan niyang magkunwaring normal lang ang lahat at happy newlywed sila. Hanggang kaya niyang magkunwari, kung alam lang nila, sa loob-loob niya. Nang lumapit si Raquel na nagpa-excuse mula sa umpukan ng mga bisita nitong babae na nasa isang bahagi ng salas, ay nakapagbeso-beso siya rito. Pagkuha ay iniabot niya ang maliit na box ng regalo nila ni Travis para sa mga ito. Pagkatapos ay nakihalubilo na rin sila sa iba pang mga bisita. Sa kabuuan ng party ay halos silang naging sentro ng tuksuhan at usapan dahil sa pagiging newlyweds nila. Kimingiti lamang ay sinasagot ni Marian sa mga iyon. Nag-request pa si Raquel na kumanta si Travis dahil maganda ang singing voice nito. Nagbigay naman ang kanyang asawa. Nang magpunta ito sa gitna malapit sa sound system upang kunin ng mikropono, ay isinama siya nito. Haranahin mo naman ang wife mo, katulad ng ginagawa mo when you were still courting her. Tudyo rito ni Lyndon. Okay, this is for you, sweetheart. Wika ni Travis na hawak pa siya sa isang kamay. Sweetheart? Parang hindi matanggap ng pandinig niyang katagang iyon. Siya lamang ba ang nakakahalatang sinambit nito iyon with all hypocrisy? Nang ilagay nito ang isang kamay sa kanyang baywang at titigan siya habang kumakanta, ay nagpalakpakan ng halos lahat ng naroroon. He held her waist to the possessive way. May kakatwang pakiramdam na inihatid iyon sa kanya, ngunit alam niyang bahagi lamang iyon ng pagkukunwari ng asawa. Pinilit niyang panatilihin ang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood sila. Ngunit isang bahagi ng isip niya ang parang naguudyok na agawin niyang microphone mula rito. Isigaw sa lahat ang kanyang sentimiento at isiwalat ang unfair treatment nito sa kanya dahil sa paniniwalaan nitong kasalanan niya. Subalit alam niyang hindi rin niya magagawa iyon. Hindi niya kayang sirain ang kasayahang iyon. Iniumang pa sa kanya ni Travis ang microphone upang makipag-duet siya rito, na ginawa naman niya. Pagkatapos ng number na iyon, ay kinabig pa siya ng asawa at hinagkan sa mga labi. Muntik na niya itong maitulak. Ngunit sa tuwin ay nawawalan siya ng lakas dahil natatalo siya ng epekto ng halik nito. Palakpakan naman ang lahat nang tapusin na nito ang halik na iyon. Tuwang-tuwa sa sweetness nila. Nagtuloy siya sa comfort room. Doon ay wala naman siyang ginawa kundi ang sumandal sa pinto. At pawala ng namuong ngit-ngit sa puso dahil sa pinakita ni Travis sa harap ng marami. Pinahid niya ng mga kamay ang nabasang gilid ng mga mata. Saka muling huminga ng malalim at inayos ang kanyang sarili. Nagpractice pa siya ng ngiti bago muling lumabas at muling nakihalubilo. Dahil hindi siya komportable sa pagkukunwari ay nakaramdam si Maria ng alinsangan kahit na malamig ang simoy ng hanging naglalagos mula sa nakabukas na bintana. Napilitan siyang alisin ang suot na blazer. Marian, ano yung pasa sa braso mo? Puna ni Jane nang makita ang pasa sa braso niya. Huli na para ibalik niya ang inalis na blazer. Natawag na ang pansin ng mga kalapit nila. Don't tell me, sinasaktan ka na ni Travis? Nagbibiro lang si Raquel, ngunit nawala ang kulay sa mukha niya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Si Travis na nagkataong palapit sa kanila ang maagap na sumagot. Narinig nito ang sinabi ni Raquel. Of course not, bakit ko naman sasaktan ang pinakamamahal kong asawa? Anito at inakbayan pa siya. Tumama yan kahapon sa side table. Hinabol niya ako dahil inagaw ko ang susuot niyang pantulog. Parang piniga ang puso niya sa narinig na pagsisinungaling ng asawa. Wow, kakainggit naman! May habulan blues pa sila bago maglambingan. Kinikilig na sabi ni Jane habang hinihimas ang maumbok na tiyan. Kabuanan na nito. Nagbibiro lang naman ako eh. Biglang bawi ni Raquel. Alam naman naming hindi mo magagawa sa asawa mo yun. We've known you for being a just and a loving person. Hindi ka magpapatayo ng isang institution for abuse to women and minors kung marunong kang manakit ng babae. Nabigla siya sa narinig.
Ngunit higit na natigagal si Travis dahil sa sinabi ni Raquel. Nagpatayo siya ng institusyon para sa mga kababaihan at mga minor de edad. May puso pala si Travis at kawang gawa, lalo na para sa mga babae. Ngunit siya, na mismong asawa nito, ay parang wala itong puso. Parang hindi capable magmahal. Nagpatuloy ang kasiyahan. Nagkahiwalay sila ng grupo ni Travis. Ngunit maya-maya ay nasa isang bahagi na ito ng carport at kausap ay sina Greg at ang assistant nito na kanina pa niya napapansing panay ang malalagkit na sulyap sa kanyang asawa. Inisip niyang business ang pinag-uusapan ng tatlo, subalit nang muli niyang lingunin ng mga ito ay ang assistant na lamang ni Greg ang kausap ng kanyang asawa. Inaabutan pa ito ng babae ng alak at mukhang nagkakatuwaan ng mga ito. May pabulong-bulong pa ang babae kay Travis na ang suot ay malalim ang ukab sa harap at maigsing-maigsi. Kapag yumuko ito'y tiyak nakita ng itinatago. Sumalakay ang galit at selos sa kanyang puso. Ngunit pinilit niyang ignorahin ang tagpong iyon. May ibang bagay na tumawag sa pansin niya. Isang gwapong lalaki na kanina pa niya nahuhuling nakatingin sa kanya. At kapag nagtatama ang kanilang mga matay, tila nahihiyang ngumingiti lang ito. Nang magkatuwa ang sumayaw sa gitna sina Greg at Raquel, ay nagsisunod na rin ang lahat. But to her dismay, hindi siyang isinayaw ni Travis kundi ang assistant ni Greg. Ang mga kagrupo niya ay nilapitan ng kani-kanilang mga asawa upang isayaw, ngunit naiwan siya. Kumuha si Maria ng alak para kahit papaano'y mapawi ang ngit-ngit sa kanyang puso. Kahit hindi siya sanay uminom ay tinungga niya ang laman ng baso. Baka sakaling mamanhid ang kanyang pakiramdam. Baka malasing ka niyan. The night's still young. Sabi ng isang tinig mula sa kanyang likuran. Nakilala niya ang may-ari ng tinig. Ang lalaking kanina pa niya nahuhuling nakatitig sa kanya. Hi, nakangiting bati nito sa kanya. I'm Anthony, Greg's only brother. Hi, alanganin niyang sagot. Kung ako ang husband mo, hindi ako magsasayaw ng iba. Nilungon niya ang kinaroroonan ni Travis at nang kasayaw nito. Nakapulupot sa leg nito ang mga kamay ng babae. Halatang nakikipaglapit ang babae sa kanyang asawa. Lalo pa nitong kinabig ang kasayaw nang tila maramdaman nitong nakatingin siya. Sumagitsit ang selos sa buong pagkatao niya. It's okay with me, sabi niyang pinilit itago ang hinanakit sa asawa. Mula nang ikasal kami, hindi na halos kami nagkahiwalay. Kailangan din naman namin ng break from each other dahil baka madali kaming magsawa sa isa't isa. Well, kung ganon, hindi naman siguro mamasamain ng husband mo kung isasayaw kita. Wala siya sa mood magsayaw. Pero naisip niyang bakit siya magmumukmok habang nakikipaglapit ang kanyang asawa sa ibang babae. Pinaunlakan niya ang anyaya ni Anthony. Habang nagsasayaw sila'y halata niya sa mukha nito ang paghanga sa kanya. Sayang, nang makilala kita, misis ka na. Palipad hangin ng binata. Dahil sa pagsayaw ay nakadama siya ng kaunting hilo. Tumatalab na ang nainom niyang brandy. Umikot ang kanyang paningin. Upang hindi matumba ay napakapit siya ng mahigpit sa kasayaw. Nahilig din niya ang ulo sa balikat nito. Marian, something wrong? Nag-aalalang tanong ni Anthony at inalalayan siyang mabuti. Umiikot ang paningin ko. Will you take me back to my table? Hinigpitan nitong mabuti ang yakap sa kanya upang hindi siya matumba. Pagkuway iginiya siya nito pabalik sa upuan. Thank you, Anthony. Noon naman lumapit si Travis. Agad na lumayo si Anthony at parang nailang sa klase ng tinging ibinigay rito ng kanyang asawa. Bigyan mo ko ng kahihiyan. Mahina ngunit mariing sabi ni Travis kay Marian nang akbayan siya. Mabigat ang braso nito sa kanyang balikat, tila nagbababala. Maang natiningnan niya ito ng matuwid. What are you implying at? Na nakikipagmabutihan ako kay Anthony? Muntik nang mapalakas ang tinig niya. Mabuti na lamang at nangingibabaw ang sound sa kabuuan ng bahay ni Greg at Raquel. Hindi ba? Sinikal ang tanong ni Travis, maging ang tingin nito sa kanya. How dare you? Timpi ang galit na sabi niya. Okay lang sana kung nakikipagsayaw ka lang sa kanya. Pero yung inihilig mo pa ang ulo mo sa balikat niya at halos magpakarga ka na sa kanya, hindi mo na inisip ang sasabihin ng mga tao. Akma siyang mangangatwiran nang bigla siya nitong itayo. Halos hilain siya papunta sa kinaroroonan ni Raquel at Greg. Gusto pa sana naming magstay pero biglang sumama ang pakiramdam ni Marian. Pagpapaalam nito sa mag-asawa. Natigilan siya ngunit hindi yata iyon nahalata ng dalawa. Baka naman naglilihi na, nangingiting sabi ni Greg. How I wish you are right, pare.
Kunwari excited na sagot ni Travis, akbay pa rin siya. Well, ayaw pa sana namin kayong paalisin, pero kailangan na nga sigurong magpahinga ni Marian. May pag-aalala sa mukha ni Raquel. Hinawakan nito ang kamay niya. Thanks for coming. And thanks for the wonderful evening, si Travis. Take good care of your wife, pare. Paalala rito ni Greg. Siyempre naman. Anito at bumaling sa kanya. Come on, sweetheart. Nagpaalam na ito sa iba pang bisita habang hindi inaalis ang pagkakaakbay sa kanya. Habang siya'y tipid ng ngiti na lamang ang nagawa. Hanggang sa maigiya siya nito pabalik sa kanilang sasakyan. How dare you, Travis? Hindi ko na kaya tong ginagawa mo sa akin. Galit na hinarap ni Marian ang asawa nang makasakay na sila. Ikaw pa ang galit. Ako nga tong hindi mo binigyan ng kahihiyan. Bagamat kontrolado nito ang galit ay obvious ang pagtatagis ng mga bagang habang mahigpit na nakahawak sa manibela. How dare you accuse me na nakikipaglapit ako sa ibang lalaki? Nahilo ako kaya napahilig ako kay Anthony. Ganyan ka naman kahit kailan, Marian. Parati mong binibigyan ng alibay ang kasalanang nagawa mo para lamang huwag kang madiin. Alam niyang ang ipinasasaring ng asawa ay ang tungkol na naman sa pagkawala ni Clarice. Hindi ako nag-aalibay. Lagi namang sarado ang tenga mo para makinig sa paliwanag ko. Pinasibad na ni Travis ang kotse. Sa klase ng pagmamaneho nito, alam niyang doon nito ibubunto ng galit. Napakapit siya sa dashboard. Ikaw na nga itong nakipagmabutihan sa assistant ni Greg at idinidisplay mo pa sa harap ko. Parang nasisiyahan ka na nasasaktan ako. Gusto mo akong mawala dahil sa selos, alam ko. Sumbat niya kay Travis. Selos? Biglang nag-echo sa kanyang pandinig ang salitang yun. Maaaring selos din ng matake rito, kaya bigla siya nitong niyayang umalis na sa party. Tama, nagselos si Travis. At gusto niyang isipin na ang ibig sabihin nun ay mahal siya nito. Hindi ako nagsiselos sa Anthony na yon kung yun ang iniisip mo. Ang ipinagningit-ngit ko ay ang sasabihin ng mga kapwa ko villa owners sa ginagawa mo. You're not acting like a newly married woman. Anito na tila nabasa ang iniisip niya. Daig pa niyang sinampal. Hanggang kailan niya matatagalan ang ginagawa nito? Kung totoo mang masama siyang tao, para na rin siyang hinatulan na mawala dahil sa sakit ng kaloobang nararanasan mula mismo sa asawa. Pagpasok sa bahay ay mabilis na pumanhik ng kwarto si Marian. Kinuha niya ang suitcase at inilabas ang mga damit niya mula sa closet. What are you doing? Tanong ni Travis na agad din palang nakasunod sa kanya sa kwarto. Uulit-ulitin ko sa'yong hindi mo dapat ako taratuhin ng ganito dahil hindi ako masamang tao. Galit na sabi niyang hindi tumitingin dito. Patuloy lamang siya sa mabilis na pagpapabalik-balik sa walk-in closet at sa kama kung saan naroon ang maleta niya. So you're leaving? Obvious ba? Patuya niyang tanong. You're not leaving, Marian. Galit na saad ni Travis. Hindi mo ako mapipigil. Hindi ko na kayang makisama ng matagal sa'yo when I know that you hate me. And I know that every time na nakikita mo ko, iniisip mong saan ay ako na lang ang nahulog sa bangin at hindi si Clarice. Sandali siyang tumigil upang lumunok at pigilin ang kanyang mga luha. I can't stand living with you anymore. I am your wife. Kahit paghihiganti pa ang dahilan mo sa pagpapakasal mo sa akin, dapat mo pa rin akong tratuhin with consideration. Gaya ng kung paano mo tratuhin ang mga babae at minor de edad na tinutulungan mo sa institusyong ipinatayo mo. Mabilis niyang isinara ang zipper ng maleta nang mapuno iyon. Babalikan ko na lang ang iba ko pang mga gamit. Hindi ko na matatagalan ng kaipokritohang ipinapakita mo. Kung alam ko lang na ganito ka, hindi ako mai-inlove sa'yo. Dala ang maleta ay humakbang si Marian palapit sa pinto. Ngunit bago pa niya malampasan si Travis ay napigil na siya nito sa braso. Let me go, Travis! Palayain mo na ako! Huwag mo na akong pigilan! Nanginginig ang boses niya sa galit. Pati na ang mga mata niya ay halos magbagas sa puot. Sinabi ko na sa'yong hindi ako ganoon kadaling takasan, Marian. Anito sa kapinilit kunin ang maleta mula sa kanya. I said, ayoko na! Hindi ko na matatagalan ang ginagawa mo! Subalit sa halip na pabayaan na lamang siya, ay nabigla pa siya nang kabigin siya ng asawa at yakapin. Pabayaan mo na ako! Ano ba? Nawala na sa akin si Clarice. Ngayon aalis ka. Gusto mo bang kaawaan na lang ako ng iba? At sabihing parati na lang akong iniiwan ng mga babae sa buhay ko? Lalong nagpuyos ang kanyang kalooban. Sarili lang pala nito ang iniisip kaya siya inaawat na umalis. I hate you, Travis. Nadaya mo ko. Nakamaskara ka lang pala. Oh really? You hate me, ha?
In the first place, sino ba sa atin ang may dahilan para mapuot? You're the biggest mistake in my life! Halos isigaw ni Marian iyon sa mukha nito. I don't think so. Dahil hindi mo pa natitikman kung gaano ako kagaling na lover. Pagkasabi niyon ay lalo siyang kinabig palapit sa katawan nito. At marahas na hinalikan ang kanyang mga labing napaawang sa pagkabigla. Bigla siyang nawala sa sarili. Matagal nang angkin ni Travis ang kanyang mga labi bago niya naalala ang sitwasyon at naisip na dapat ay nagpumiglas siya. Ni hindi niya dapat ito binibigyang laya na angkinin ng mga labi niya o anumang bahagi ng katawan niya dahil sa unfair na trato nito sa kanya. Tinangka niya itong itulak. Subalit sa halip na bitawan siya, hinagilap pa ng asawa niya ang kanyang mga kamay at pinigil ang mga iyon sa kanyang tagiliran. Ramdam niyang lalong lumalim ang halik nito. Sili, ngunit nalulusaw ng halik nito ang kanyang galit. Nalilito pati ang kanyang katinuan. Bumibigay siya sa dala ng emosyon. At aaminin ni Marian, he was an expert kisser. Alam nito kung paano siyang patatahimikin at palalambutin. But before she knew it, nagawa na nitong dalhin ang mga kamay niya sa batok nito. Kung susundin niya ang utos ng kanyang puso, kakabigin pa niya ang ulo ng asawa upang hindi magkahiwalay ang kanilang mga labi. Ngunit sumisigaw ang isang bahagi ng kanyang isip na hindi niya dapat ito pinababayaan na paglaruan ng kanyang emosyon. Naramdaman na lamang niyang iginigiya nito ang katawan niya papunta sa kama at bago pa siya makapagpumiglas ay naihiga na siya nito roon at tumabi ang asawa sa kanya. See? You still respond to my kisses. You want me and you can't deny it. Nanunukso ang ngiti ni Travis. Bigla namang naglaho ang sensasyon kay Marian. Nabuhay ang galit niya. Sige, ituloy mo ang balak mong gawin. Akala mo hindi kita kayang idemanda. Tignan ko kung hindi ka mapahiya kapag nalaman ng lahat na ang lalaking mapagkawang gawa ay may battered wife din. I never laid a hand on you. Alam mong hindi ka battered wife, Marian. Sagot nitong hindi pa rin umaalis sa kanyang tabi. Pigil pa rin ito ang dalawa niyang braso sa kanyang uluhan. Hindi mo nga siguro ako sinasaktan physically, pero emotionally, dala-dala ko ang lahat ng sakit. Sensitive ka pala. Bakit wala kang naramdamang guilt nang mawala si Clarice? Sasaktan kita sa parteng alam kong hindi mo magugustuhan. Banta ni Marian na pilit pinatatatag ang kanyang anyo. Kung kanina'y tangay na tangay ang damdamin niya sa ginagawa nito, ngayoy gusto niya itong mawala sa kanyang paningin. Nagtagis ang mga bagang ni Travis. Alam niyang bigla ring nalusaw ang init na kanina lamang ay tumutupok na rito. Binitawan siya nito at umalis mula sa tabi niya. Mabilis niyang inayos ang sarili at binalikan ang kanyang maleta. Goodbye, Travis. Huwag mo akong subukan, Marian. Inis na wika pa din ni Travis. Naalarma siya sa klase ng dating ng banta ng asawa. Bigla ay natakot siya sa maaaring gawin nito. Bakit gusto mo kong manatili rito if you hate me? Mababa na ang tonong tanong ni Marian habang dinadampot niya ang kanyang maleta. Hindi ka pa nagbabayad sa kasalanan mo. Parang gusto niyang lagnatin sa mga sinasabi nito. Look, alam ko kung gaano kasakit sa'yo ang pagkawala ni Clarice. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng minamahal, pero nagiging unfair ka pa rin sa akin sa... Alam mo? Galit na putol nito sa sinasabi niya. How do you know? I don't think you know how terrible it is to lose someone you love so much. I know, Travis, dahil nawalan din ako ng isang minamahal. Mas masakit pa nga dahil buhay siya. Nakikita ko. Kaya ko siyang abutin pero hindi ko na magawa dahil pag-aari na siya ng iba, ng sarili kong kapatid. Inalagaan ko ang relasyon namin ni Rafael, katulad ng pag-alaga mo sa relasyon niyo ni Clarice. Natigilan naman bigla si Travis. Kumunot ang noo. At ang pag-iwas kong masaktan ng kapatid ko ang dahilan kaya nangyari ang aksidenteng yun. Nang muntik naming makabangga ang kotseng minamaneho ni Clarice, si Rafael ang nagmamaneho nun. Wika pa ni Marian. Nagpakita naman ng interes ang asawa na makinig. Ano na namang alibay ito this time? Bakit nasangkot dito ang bayaw mo? Magkasama kami nang mangyari ang aksidente. Ipagtatapat ko na sana to sa'yo pero ayaw mo kong pakinggan. Nagkaroon kayo ng affair ni Rafael noon? Tila hindi nito nagustuhan ang natuklasan. Marahan siyang tumango. Pagkatapos ay nagbabaka agad siya ng tingin. Hindi niya kayang salubungin ang titig nito dahil pakiramdam niya ay sintunado ng buksan pa niya rito ang dati nilang relasyon ni Rafael. Pero alam niyang kailangan. Para kahit papaano'y malinis ang pangalan niya rito at mabawasan kung hindi man mawala ng tuluyan ang puot nito sa kanya.
Kami ni Rafael ang talagang magkasintahan. 2 years na rin ang relationship namin nang magplano kaming magpakasal. Kaya lang ay ipinadala ko sa ibang bansa ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Pagbalik ko, buntis na si Gladys. At ang masakit ay ang boyfriend ko ang ama ng dinadala nito. Kung asawa na ng kapatid mo si Rafael, nang mangyari ang aksidente, bakit magkasama kayo? Salubong ang mga kilay na tanong pa din ni Travis. Pagkatapos nilang ikasal ni Gladys, lumayo ako para makalimutan ko si Rafael. Nagtrabaho ako sa Hong Kong. Pagbalik ko after 2 years, gusto ni Rafael na magkita kami. Hindi pa rin daw niya ako nakakalimutan. Iniwasan ko siya dahil ayokong masaktan si Gladys. Kakatapos lang ng kanyang operation sa cervical cancer. Punong-puno siya ng insecurity kahit nasa akin na kapatid niya. Minabuti kong magpunta sa Tagaytay para tuluyan ng iwasan si Rafael. Ngunit sinundan pala niya ako. Nagpumilit siyang sumakay sa kotse ko. Nangako siyang iyon ang huli basta bigyan ko siya ng chance na magkausap kami that time. Nagpresenta siyang ipagmaneho ako papunta sa Tagaytay para makapag-usap kami. Then habang nasa highway kami, napahinto si Marian. What happened then? Parang naiinip nitong tanong. Sinabi niya sa akin ang lahat ng sentimento niya. Hindi raw siya masaya sa relasyon nila ni Gladys. Sinumbatan niya ako dahil sa halip daw na ipaglaban ko siya. Itinulak ko pa siya para pakasalan si Gladys. Nasumbatan ko rin siya dahil kung hindi niya pinakialaman ng kapatid ko, hindi dapat nagkaganon. We had this argument habang nagmamaneho siya. Tuloy muntik na kaming mabangga sa isang malaking truck, kaya bigla niyang kinabig ang manibela para maiwasan ang truck. At dahil sa pag-iwas niyo sa kasalubong niyong truck ay nawala kayo sa tamang lane. Iniwasan kayo ni Clarice dahil magkakabangga kayo. At dahil sa pag-iwas niya sa inyo ay nakabig niyang manibela papunta sa bangin, and it was too late for her para makabawi. Kitang-kita niyang pagtalim ng mga mata ni Travis. Ipinapasa mo ngayon kay Rafael ang kasalanan para mawala ang paninisi ko sa'yo? Hindi, Travis, dahil yun ang totoo. Pinaalis ko na kaagad si Rafael sa lugar na yun dahil nag-aalala kong malaman pa ni Gladys ang totoo. Baka isipin niyang niloloko namin siya ni Rafael kapag nalaman niyang magkasama kami ng araw na yun. Sa halip na maliwanagan, parang lalo nitong ikinagalit ang natuklasan. Kung totoong sinabi mo sa mga investigador na ikaw ang nagmamaneho ng kotse mo, ginawa mo iyon sa takot na baka mabuko ni Gladys na nagkikita pa rin kayo ni Rafael? Shock siya. Hindi ganun, sinabi ko ng dahilan. Kung wala kayong ginagawang masama ni Rafael, hindi ka matatakot na malaman ng kapatid mong magkasama kayo. Hindi mo hahayaang malagay sa kahihiyan ng pangalan mo. How dare you para akusahan ako ng ganyan? Nagpupuyos ang loob na sigaw ni Marian. If you think na mawawala ang galit ko sa'yo sa inamin mong yan, you're wrong, Marian, dahil kasalanan mo pa rin. In the first place, hindi ka na dapat nakikipagkita sa ex mo kung talagang mahal mo ang kapatid mo. Dahil doon nang damay pa kayo ng ibang buhay. Pagkasabi niyon ay nawala na lang ito sa harap niya. Naiwan siyang natitigilan. Hindi siya pinaniwalaan ni Travis. Sa halip ay lalo pa itong napuot sa kanya. Oh my God, anong gagawin ko? Binalak niyang umalis kapag tulog na ito. Ngunit mukhang wala itong balak matulog. Nagbabad ito sa minibar sa ibaba. Nakatulugan na niyang pag-iyak. Paano na siya ngayon na todo bantay si Travis sa kanya? Ano ang mangyayari sa kanilang mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.